May mga lugar na hindi dapat pinapasok, hindi dahil delikado ang daan, kundi dahil may mga bagay doon na hindi natin kayang ipaliwanag. Ako si Kian, 26 anyos, photographer at nature vlogger. Madalas akong umaakyat ng bundok para sa content, pero ang pag-akyat naming ito ang nagpabago ng lahat. Hindi lang dahil sa nangyari, kundi sa kung ano ang nakita namin sa itaas, at sa kung sino ang hindi na nakababa. Noong weekend na yon, kasama ko ang dalawang kaibigan kong sina Renz at Marco. Plano naming akyatin ang Mamto Tag-Ulo, isang bundok na hindi pa gaanong kilala. Wala masyadong information online, pero yun ang dahilan kung bakit namin ito pinili. Mas raw, mas exclusive, mas viral kung sakali. Sabi ng mga taga-barangay, may daan daw pero matarik. Pinalaan din kami, huwag daw kami masyadong maingay at huwag basta-basta tumatawa ng malakas. Baka magising, sabay bulong ng isang matanda sa amin. Nagtawanan lang kami noon, para bang normal na lang ang mga paalala na may halong kababalaghan sa tuwing may akyat bundok. Umalis kami ng madaling araw. Ang una naming nadaanan ay puro kagubatan, mahangin, tahimik at ang ganda ng kuha ko sa kamera. Si Renz, panay ang vlog. Si Marco naman kinukunan ng trail gamit ang drone. Pagdating sa gitna ng bundok, may kakaibang nangyari. Nawala ang signal. Hindi na bago yon pero sabay-sabay din nawalan ng battery ang mga phone namin. Pati drone, bigla na lang bumagsak. Hindi normal. Fully charged ang mga yon bago kami umakyat. Napansin ko rin na parang nag-iiba ang mga tunog sa paligid. Minsan, sobrang tahimik. Minsan may maririnig kang parang bulong mula sa mga puno. Si Marco ang unang nagsabi, "Narinig niyo ba yon?" Pero nang tanungin namin kung ano yon, hindi niya maipaliwanag. May nadaanan kaming isang abandonadong kubo. Wala sa mapa, wala sa trail. Para bang hindi siya dapat naroon, pero dahil gabi na, napagpasyahan naming doon muna magpahinga. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako. Narinig ko ang tunog ng hikbi. Parang batang umiiyak, lumabas ako ng kubo, dala ang flashlight. Maliwanag ang buwan pero malamig ang hangin. Masyadong malamig para sa karaniwang gabi. Sinundan ko ang tunog, pababa sa bahagyang liblib na bahagi. Doon ko siya nakita, isang bata nakaupo, umiiyak. Pero nang lapitan ko, bigla siyang tumingin. Wala siyang mata, parang bulag, pero diretso ang tingin niya sa akin. Bigla siyang tumayo at tumakbo papalayo. Tinakbo ko pabalik sa kubo, pero pagbalik ko, wala na si Marco. Nagpanik kami ni Renz. Hinanap namin siya buong gabi. Puro tawag, puro sigaw, pero walang sagot. Kinaumagahan, napansin naming bumalik sa normal ang mga phone. May battery ulit. May signal na ulit. Tumawag kami ng tulong. Bumaba kami, iniwan ang gamit. At ilang araw matapos ang insidenteng yon, natagpuan ng katawan ni Marco sa paanan ng bundok. Pero ito ang mas nakakakilabot. Hindi na yon ang katawan niya. Mukha siyang matanda. Luma ang suot. Ang balat niya kulubot, parang ginugol ang maraming taon sa loob ng gubat. Pero 3 araw pa lang siyang nawawala. Noong araw na binalikan ko ang footage sa camera ko, may isang clip na hindi ko naalala kunan. Nasa loob kami ng kubo. Tulog kaming 3, pero sa dulo ng frame, may isang nilalang na nakatayo lang sa sulok. Maitim, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. Pero sa sumunod na segundo, tumingin ito diretso sa camera. At ngumiti. Ayon sa mga taga roon, ang Mamto Tag-Ulo raw ay dating lugar ng ritual. May mga anino raw na naiwan doon, mga ligaw na kaluluwang nagpapanggap bilang mga bata, umaakit ng mga ligaw na kaluluwa para makabalik sa mundo. At kapag nagtagumpay sila, sila ang bumababa, dala ang katawan ng taong napalitan nila. Si Marco nga ba talaga ang nakita namin sa paanan ng bundok? O isa na lang yon sa mga anino? Kung mahilig ka sa mga adventure, lalo na sa mga lugar na hindi pa napupuntahan, mag-ingat.
Hindi lahat ng gubat ay tahimik. Hindi lahat ng bundok ay dapat inaakyat. At kung makarinig ka ng batang umiiyak sa gitna ng gabi, huwag mong sundan, i-like, i-share at i-subscribe nyo ang channel para sa mas marami pang kwentong hindi mo malilimutan.